Mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Kanina nga ginanap yung parang huling gabi, of course. Kumbaga parang big night sa wake ni Manay Lolit Solis or ni Tita Lolit sa akin. So, nagkaroon ng eulogy, of course. Sabi nga nila, hindi naman masyadong gusto ni Manay Lolit yung ganito eh. Pero anyways, ayan kasi ano to, yung kanina kasi GMA 7 ang nag-handle, kumbaga GMA Night. So, sila ang nag-coordinate, sila ang nag-invite ng mga guests, nagkaroon ng mga performances, may mga kumanta, of course, nakakalungkot yung mga kanta. And then, of course, yan nga, katulad yan, karamihan ng dumating mga kapuso, of course, yan, katulad yan, si Dingdong Dantes dumating, isa sa mga una kong nakita na nandyan. Actually, medyo sa latter part na siya, kasi siksikan yung Eternitas, may punong-puno siya, so, hindi kami masyadong nakapasok. So, doon kami sa kabila sa dining muna kami. Anyways, si Paolo Contis ang nag-host ng eulogy at ginawa niyang comedy, of course. Alam naman natin si Paolo ay komedyante. So, ang dami-dami niyang kwento, of course, pero marami rin bumahari ng luha, nag-iyakan yung mga alaga niya, of course, like Congresswoman Lani Mercado, ang mga alaga ni Tita Lolit, si Lani Mercado, si Sandy Andolong, ayun, of course, dumating sa huling gabi nga si Lisa Dino and Ice Seguera. Eto medyo sa kanila, may tama pa sa puso nila. They remember, same venue, dyan din sa lugar na yan, binurol ang mami ni Ice, Mami Karing. At kailan lang yon, di ba? Kumbaga, one week lang. Kaya nga nung sinasabi ko, nung Sunday, medyo hindi ako nagpunta kasi last Sunday nga, ang pinuntahan ko doon ay si Mami Karing, yan sa Eternitas, yan sa may Commonwealth. And then, yun nga, ngayon naman si Tita Lolit. So, kaya nagpahinga ako nung Sunday, hindi na ako nagpunta. Kaya naiintindihan ko yung feeling ni Ice at ni Lisa nung papasok sila na nararamdaman na nila yung lungkot. And nung time na pumasok sila, kumakanta, may isang si Arman Ferrer yung kumakanta. Napakalungkot nung kanta, syempre. Ayan, of course, may mga konti silang, dahil alam naman natin, ewan ko, merong mga ibang bisita kasi. So, yung iba, nagpapa-shout out, hindi talaga may iwasan yung ganon, may shout out, yung iba nagpapa-picture talaga, nagpapa-selfie, parapan yun. Well, sa mga ganito magkakataon, hindi talaga yun ma-avoid kasi nga alam naman natin na, well, siguro ito lang yung chance na nakakasama nila sa isang room ang mga artista, syempre. Ito kasi hindi masyadong nakokontrol yung mga dumarating eh. Kumbaga, walang marshal na tumitingin talaga yung kailan pagbabawal yung ganito, yung ganyan. Kaya nga, nagka-problema dyan 2 nights ago kasi may mga pumupunta na hindi naman talaga nakikiramay lang. Yung iba, nagba-vlog lang. So, medyo nakakalungkot yung part na yun. Kumbaga, gumagawa lang sila ng mga content. So, which is hindi maganda. Buti kong nakikiramay at buti kong kakilala talaga sila ng pamilya ni Tita Lolit. Or ng ano man lang, kumbaga, kahit si Tita Lolit mismo, yung mga ganun, di ba, pagpupunta ka sa wake, dapat may hanapin kang kamag-anak or kung sino man. May mga iba kasi talaga, ewan ko, hindi ko alam, pumupunta lang talaga. Ayan, si Sandy Andolong, of course, kasi sa part na ito, nararamdaman na nila yung talagang, yung malungkot na syempre, dahil syempre ngayon, for ilang days sila na magkakasama dyan. Kakapagod din, actually. Of course, isa si Bambi Fuentes na nagsalita dyan at kinuwento niya nga yung kasi siya naman talaga ang nag-aayos kay Tita Lolit. Siya talaga ang nag-aayos mula noon. Kinuwento niya kung paano ginawang opisina ni Tita Lolit ang kanyang salon dyan sa may Timog, di ba? Yung, alam mo yun, yung umaga pa lang darating doon, nagpapamanicure, pedicure, etc. And then, bigla siyang magpapatawag ng meeting doon mismo. Ayun, nagugulat lang. Okay lang yung mga picture-picture. Lalo naman kung part ng trabaho talaga ako, mga journalist talaga o vlogger na legit yung nandyan. Pero yung iba kasi, nagpapa-shoutout. So, medyo nakaka-off, no? Ako, lang ako. Pero anyways, marami rin kasing mga bisita ng mga senior citizen din. So, sila talaga, pag
pag lumalapit sila sa artista, nagpapakilala sila ng mga senior, and then gusto na magpa-picture. So, ano naman mapagbigay naman yung mga artista. Although, of course, sometimes, syempre, parang medyo off kasi nandun ka sa wake, pero ang dami-daming picture taking, ang daming photo off, yung mga ganyan. So, mga iba, yung mas nakakaloka talaga, yung mga shoutout pa, yung pababatiin mo pa yung artista, gagamitan mo ng video. So, ayun lang. Anyways, so of course, si Lani, meron siyang, gumawa siya ng letter. May letter siya for, for Manay Lolit, kay Tita Lolit. So, nabinasa niya. Ito yung mga sinasabi ko kanina ng mga senior citizen. Nagwapong-gwapo kay Ding Dong. Sabi nga nila kanina, nilapitan talaga na. Ang gwapo-gwapo naman ni Ding Dong. So, yung mga ganyan. Anyways, eto naman, sa kabilang room ito, sa dining, of course, after ng eulogy, after ng mga speech, ayun na, nagpunta din sila dun sa, at nakikipagkwentuhan naman ako kila Tirso Cruz III. And of course, ang mag-asawa, si Yasmin Curding, husband niyang pilot, of course, si Joe Barameda na ngayon lang lumabas, siyang report and talent manager, and sila Lani Mercado, si Brian Revilla, si Tita Mary Ann Opeña na taga-America, napakaraming kaibigan niya na sa showbiz. Kasi ganito yung kahit kami kaibigan namin siya kasi every time magpupunta ka ng Amerika, welcome talaga. Yung bahay niya talaga open para sa mga artista, sa mga Pinoy, yung mga ganyan. So, eto sa part na to medyo na-touch ako kasi syempre para silang namatayan ng magulang nawala ng ina. Si Ice, of course, last week lang, and then si Sneezy, ayan. Hindi mo ma-explain yung feeling na gano'n nakikiramay ka sa isa, nakikiramay din sila sa inyo, yung ganyan. Pero syempre, sabi nga nila, sa mga ganitong pagkakataon, medyo hindi pa yan nila nararamdaman. Si Ice, of course, dahil nailibing na si Mami Karing, so nararamdaman niya yung pa konti-konti, like yung kanina nga yung pagpasok na dyan, medyo siya, kasi nga, same venue kasi, 7th floor, yung ganyan, pero, because marami din naman silang mga kaibigan na nakapaligid sa kanila, nagpapasaya sa kanila, so, ayun, for a while nawawala. Pero ganoon naman talaga yon Pero pag uwi mo ng bahay, pag mag-isa ka na lang, pag naiisip mo na naman yung mga bagay-bagay. Ayan, of course, ito isa sa favorite kong eksena to kasi nakita ko yung mga taga Star Talk. Nag-pictorial kami kasi 'di ba sinabi ko naman dati akong taga Star Talk talaga ako, no. Ang isa ako sa mga huling last blood ako ng Star Talk. Ang Star Talk ay talk show sa GMA7 na umabot ng 20 years lang naman. Kasi Manay Lolit talaga from 1994, 2004, and then 2014, then 20 years umabot yon. At talagang very grateful si Tita Lolit sa show na yan kasi napakaraming, kasi alam niyo yon after ng Metro Manila Film Festival na nangyari nga, yung nagkaroon ng scam, parang akala ni Tita Lolit wala nang mangyayari sa kanya. Pero yun, binigyan siya, pinagkatiwalaan siya ng talk show. Na, can you imagine, umabot ng 20 years. Kaya talagang, ginawa rin naman lahat ni Tita Lolit yung kanyang magagawa para maibigay yung support. Of course, may mga humabol pang ibang celebrity like si Rocco Nasino na, ayan muna, pumunta siya sa part din. Kasi nga, ang may ganap din sa kabila sa dining doon, medyo nagkakaroon na ng konting celebration. Of course, kasi marami din naman pagkain. Ayan, yung mga ganyan. So, ito meron kaming topic dito. Yung nasa gitna yung mami ni Pauline Luna. Every night, talagang gabi-gabi siyang nandiyan mula nung Kasi nga, malaki ang pasasalamat niya kay Manay Lolit. Dahil nga si Tita Lolit ang nagsilbing nanay. At sabi nga niya kung hindi siguro minanage ni Tita Lolit si Pauline Luna, hindi na ito makikilala si Vic Soto. At siyempre, wala yung mga apo niyang si Natalie at yung bunso nga. Ito, part ito ng eulogy. Eksena yan sa birthday party ni Tita Lolit last year, 2024, sa isang Chinese restaurant dyan sa Tomas Morato. Nandun din ako, nakapag-vlog din ako. Medyo naman problema nung una kasi ayaw mag-play yung video, paulit-ulit yung video. So, ayun. But anyways, ayun na, nagsalita rin sila OG Diaz, sino pa ba? Ang mga naabutan ko, nagsalita rin sila Joanne Maglipon, lahat ng mga alaga. Kaya lang nga, syempre, medyo, at this point, siguro yung iba may nasa trabaho na Pero talagang dyan, consistent talaga, gabi-gabi namin nakikita yan, halos sila. Benji Paras, of course, si Paolo Contis, yan, laging ganon. Pati,
si Tonton isang gabi. Anyways, ayun na, humabol pa ang mag-inang Michelle Ortega and... Oo, na-mention nga yung pangalan nyo kanina sa ng GMA kasi minention lahat ng alaga. Opo. Ayun. Bakit na kayo habang marami pa rin mga tao? Nandun pa po si Courtney. Oo, kasi paalis na rin. Dahil pagod na rin, di ba? I just want to say something to my mom, who I know is listening right now. I just have one request of you, and that is, please don't create another scam in the afterlife. Please don't. That's it. Thank you. I'm not gonna cry. Thank you. Thank you.